Ikasiyam na pong kabanata. Napatayo mula sa kinauupuan si Lucifer nang maramdaman ang paglapit ng binata sa kanyang kubol sa dulo ng kanilang kuta. Sinubukan pa itong hadlangan ng mga demons na narito. Subalit, nagsalita ang kanilang pinuno na hayaan lang ito. Makikitang mahaba ang buhok ni Lucifer at makikita rin ang malaking pilat sa kanang pisngi nito. Mapapansin ding putol ang kanang braso nito at nababalot ang katawan nito ng mga markang sumisimbolo sa kung ano-anong may kinalaman sa kanilang lahi. Mapapansin din sa tagiliran nito ang isang espadang may kakaibang talim. Nagliwanag nga ang pula nitong mga mata at makikita ang mahaba nitong sungay. Sa paghakbanga nito ay sumusunod dito ang isang mahina subalit malakas na black aura. Maligayang pagdating binata, sabi ni Lucifer at biglang kumawala ang hindi kalakasang hangin mula sa pagsasalita nito. Ngayon ay nasa harapan na niya si Beast, ang pumatay sa Oni na si Sargus. Seryoso nga niya itong pinagmasdan at kinilatis. Hindi mo ba ako nakikita? Tanong ni Lucifer dito. Ang mga demon na malapit naman sa kanila ay nakatingin lang sa ginagawa ng kanilang pinuno sa binatang may silver aura. Dito nga ay dumating na rin si Ryzen at sa paglapit nito sa ama ay isang malakas na suntok ang isinalubong nito na kinabigla ng marami. Ang anak ni Lucifer ay agad na bumagsak at sa lakas noon ay bumaon ito sa pinagbagsakan nito. Binalaan na kitang huwag mong lalabanan ng isang Oni, pero masyadong matigas ang iyong ulo, Ryzen. Wika nito sa anak habang pinagmamasdan itong nakabaon ng katawan sa kanyang harapan. Pagkatapos noon ay tumuon muli ang atensyon nito sa binatang si Beast. Anong kailangan mo rito, binata? Kumawala ng bahagya ang itim na aura ni Lucifer na nagpayanig sa lugar. Naramdaman nga ni Beast ang lakas na iyon na naging dahilan upang mapakuyom siya ng kanyang kamao. Hindi niya ito nakikita ng oras na iyon, pero sinasabi ng kanyang sarili na napakalakas at napakamapanganib ng demon na ito. Mas pinalakas pa ni Lucifer ang kanyang presensya at naramdaman ito ng mga nasa kuta nila. Ang ilang nasa malayong bahagi nga ay napatakbo sa kubol ng kanilang pinuno at doon nila nakita ang pagkawala ng hindi buo pero makapangyarihang black aura nito. Ginawa niya ito upang sindakin si Beast. Subalit ni kaunting pag-atras mula sa harapan niya mula kay Beast ay wala siyang nakita. Pinagmasdan ng lahat ng binata at bahagya silang nagulat sa naging reaksyon nito. Gusto kong sanayin mo ako. Gusto kong mas maging malakas para matapatan ko ang lakas ng mga masasamang demons na gustong sumakop sa mundo. Sigaw ni Beast sa kanyang isip. Dito nga ay mabilis itong kumonekta kay Lucifer. Isa kang demon, sabi ng demon sa sarili nang marinig ang sinabi ni Beast sa isip nito. Napatingin naman siya sa kanyang anak na kasalukuyan ang nakatayo habang hinihilot ang ulo. Dito niya nalaman ang lahat ng tungkol sa binatang dinala nito rito. Alam na rin niya na nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan. Isa pa, nakausap din niya si Panther at dito niya nalaman na ang binatang ito ay ang apo ng Demon Lord. Noong una ay ayaw niyang paniwalaan, subalit nang makita ni Lucifer ang binata, isang pamilyar na presensya ang naramdaman niya mula rito. Si Prinsesa Riona. Dito na niya nilapitan si Beast at pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Para maturuan niya ito ng mabuti, kailangang maging isang demon ito. Kailangan din niyang itago ang presensya nito dahil sa sandaling maramdaman ito ng Demon Lord ay siguradong pupunta ito sa kanilang lihim na kuta. Ikaw muna ang bahala rito, Ryzen. Ikaw na rin ang kumausap sa mga darating na hunter mula sa labas. Sambit ni Lucifer sa anak. Pinagmasdan niya ito sa kanyang mga mata at pagkatapos ay nagkaintindihan na kaagad ang mag-ama. Kailangang maging malakas ang binatang ito sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, wala nang makakapigil sa mga demon sa pagpatay sa mga nilalang na nasa maliwanag na bahagi ng mundo. Alam niyang nagsimula nang umatake ang Demon Lord para pahinain ang pagkakaisa ng mga bayani sa labas.
ito rin ang pinakamabisang paraan para makakuha ng kalamangan sa balak nilang pagsalakay sa mga ito. Ayaw kung dumating ang oras na matupad nga ng binatang ito ang nasa propesiya, pero wala na siyang makakasamang iba kundi tayo na lamang na mga natitirang demons. Dagdag pa ni Lucifer at pagkatapos ay pinagmasdan pa niya ang kanilang mga kasamahan sa paligid. Lahat kayo, gusto kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Sa pagbalik kong kasama ang binatang ito, lalabas tayo upang tulungan ang mga bayani ng maliwanag na bahagi ng mundo. Ito ang huling winika ni Lucifer at pagkatapos ay dahan-dahan itong naglaho kasama ni Beast. Pagkatapos nito ay nawala nga kaagad ang malakas na presensya nito sa buo nilang kuta. Darkfield, Black Clouds. Narinig na lang ito ni Beast at nakaramdam siya ng pagbabago sa kanyang pakiramdam ng oras na iyon. Ramdam pa rin niya ang bigat at lakas ng gravity, ngunit nagawa na niyang makita ang paligid sa pagkakataong ito. Tumambad nga kaagad sa kanya ang isang demon na may malakas na presensya. Napansin nga kaagad niya ang putol nitong braso, pero hindi niya iyon inisip na kahinaan. Bagkus, mas lalo siyang naging handa dahil dito. Napansin din niya ang paligid. Sila ay kasalukuyang nasa ibabaw ng mga itim na ulap. Ramdam niyang wala na ito sa kuta nila dahil bahagyang nag-iba ang lugar. Ikaw ba si Lucifer? Tanong ni Beast habang nakatingin sa mga mata ng demon na nasa kanyang harapan. Isang mahinang pagtawa naman ang narinig mula kay Lucifer. Dito ay pinakawala na nga niya ang 100% ng kanyang itim na kapangyarihan na ikinagulat ni Beast. Ang katawan ni Lucifer ay biglang nabalot ng pumintig na itim na liwanag at pagkatapos ay kumawala ang malalakas na hangin mula sa kinatatayuan nito. Napakasimple lang ng gagawin kong pagsasanay sa iyo, Beast. Sambit ni Lucifer at namula lalo ang mga mata nito at makikitang umuusok ng itim ang mga sungay nito sa noo. Ang talunin ako. Napangisi pa si Lucifer nang sabihin iyon. Iyon lang ba? Lalakas na ba ako roon? Winika naman ni Beast na nakaramdam ng napakalakas na pressure sa lugar. Kagaya ng palagi niyang ginagawa, nilabanan niya ito sa pamamagitan ng pisikal na lakas. Sa tulungan ng kanyang silver aura ay bahagya niya itong natapatan. Pero kumawala lalo ang napakalakas na aura ni Lucifer na nagpatalsik bigla sa katawan ng binata. Naramdaman tuloy ni Beast ang puwersa ng kapangyarihan nito. Bumagsak siya, pero tumayo pa rin siya ng pilit. Pinagmasdan niya nga ang kinatatayuan ni Lucifer at sinubukang maglakad patungo rito. Ngunit may napakalakas na puwersa ang tumulak sa kanya palayo. Gusto mong malaman kung paano ka makakalapit sa akin? Seryosong winika ni Lucifer habang pinagmamasdan ng binata. Aminado siyang may taglay itong hindi pangkaraniwang pisikal na lakas, pero kakailanganin pa rin ito ang natural na lakas ng isang demon para makalapit sa kanya. Kung hindi ka magiging demon, hindi ka makakalapit sa akin, binata. Alam din ni Lucifer ang abilidad ng binata at alam niyang hindi ito gagana dahil sa kanyang abilidad na kayang magpawalang bisa ng kahit anong uri ng kapangyarihan. Hindi mahihigop ni Beast ang kanyang aura at talaga ang pagiging isang demon lang ang tanging paraan para makalapit ito sa kinatatayuan niya. Isipin mo ang oras na masasayang kapag hindi mo ako nagawang talunin kaagad. Maraming buhay ang mawawala, marami ring inosente ang madadamay. Walang awa ang mga oni ng Demon Lord. Papatay at papatay sila para sa kanilang ikakabuti. Nagsimula na silang umatake sa may liwanag na mundo. Gumagalaw na sila nang hindi inaasahan. Binagmasdan ni Lucifer si Beast na pinipilit pa rin siyang lapitan gamit ang natural na lakas, kasama na rin ang silver nitong aura. Alam naman niyang walang mabilisang paglakas, pero nasa isang seryoso silang laban na kinakailangan ng oras. Kailangan ni Beast na kontrol ang pagiging demon niya. Alam kasi niyang nagbabago ang ugali nito kapag ito ay nagiging kagaya nila. Ganito rin naman halos ang pinagdadaanan ng mga nasa lahi nilang nagsisimula pa lang na gumamit ng pagbabagong anyo. Dito kasi pipili ang katawan nila kung magiging purong demon sila o magkakaroon sila ng taong anyo. Karamihan sa mga malalakas na demon ay may kakayahang magsaanyong tao. Ang mga naging purong demon naman ay hindi tuluyang lumalakas ng tulad ng iba dahil puro karahasan at pakikipaglaban ang palaging nangingibabaw sa kanilang isip sa forma nilang iyon.
Isa sa pinakamabisang paraan upang maging isa kang demon, winika ni Lucifer sa kanyang isip na ipinaabot niya kay Beast na patuloy pa rin sa pagpupumilit na makalapit dito. Ay kung makakapag-isip ka ng isang hindi magandang bagay na nangyari sa iyo. Nang marinig iyon ni Beast sa kanyang isip, ay isang bagay lang ang pumasok sa kanya ng oras na iyon. Ang kamatayan ng kanyang kaibigang si Speed. Napangisi na lang bigla si Lucifer nang maglaho bigla si Beast mula sa kinatatayuan nito. Kasunod nito ay ang mabilis niyang pagsalag sa kamao nitong tinatarget na kaagad ang kanyang dibdib na pinaglalagakan ng kanyang puso. Kumawala ang malakas na puwersa nang tapikin niya ang likod ng palad ni Beast gamit ang kanyang isang kamay. Pagkatapos noon ay nakita rin niya ang mabilis sa paggalaw ng binata. Ito ang demon side nito at ramdam niya ang lakas at gigil nito sa pag-atake sa kanya. Nakita rin niya na iisa ang sungay nito at alam niya ang dahilan nito. Muling kumawala ang napakalakas na hangin at mabilis na hinampas ni Lucifer ang braso ni Beast sa muli nitong pag-atake sa kanya. Napakabilis ng kilos ni Beast kung tutuusin at kung ibang demon ang lalaban dito sa estado nitong ito ay tiyak na kamatayan ang sasaluhin ng sino mang pipigil dito. Para kasing isang gutom na halimaw ito na walang nasa isip kundi ang pumatay. Hindi niya alam kung paano babalik sa wisyo ang binata pero pipilitin niya itong mailagay sa pamamagitan ng pakikipagsabayan sa ataking ibibigay nito sa kanya. Walang humpay ng pakikipaglaban ng madalas na ginagawa upang makontrol ng may katawan ang pagiging demon nito. At kung mabigo si Lucifer sa pagbabagong iyon, hindi nababalik ang dating taong anyo ng binatang ito. Kumawala ang napakalakas na itim na aura ni Beast. Pagkatapos ay pinaulanan niya ng mabibilis at nakakamatay na atake ang nakatayong si Lucifer. Dahil sa mga pwersang kasama noon ay kumawala rin ng maraming beses ang mga hanging may hindi pangkaraniwang lakas. Malakas ka nga Beast. Sambit naman ni Lucifer na sa kabila ng paghabol ng antas ng kapangyarihan ni Beast sa kanya, patuloy pa rin naman ito sa pagiging kalmado. Parang sumasayaw lang siya habang gumagalaw ang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Iisang kamay lang ang mayroon siya, subalit ni isa sa mga atake ni Beast ay walang tumatama sa kanya. Ito ang magpapatunay na hindi basta-basta ang pinuno ng Demon Hunters. Si Lucifer ay isa sa mga general noon ng mga demons na nangangalaga sa prinsesa ng kanilang lahi. Siya rin ang pinakamalakas sa mga iyon ng panahong iyon. Ngunit dahil sa hindi niya gusto ang balak ng Demon Lord, napagpasyahan niyang umalis bilang general nito. Dito nga niya sinamahan si Prinsesa Riona sa mga nais nito. Nang umalis si Panther para ilayo ang isa sa mga anak nito, inutusan naman siya ng prinsesa na lumayo muna pansamantala para sa kanilang kaligtasan. May mga demons siyang isinama at nakisalamuha muna sila sa mga tao sa mga naguunlarang syudad. Hanggang sa nangyari na nga ang pagsabog ng kalahating bahagi ng mundo at wala na siyang naging balita sa nangyari sa prinsesa. Ganoon din sa isa nitong anak. Dito ay nagdesisyon si Lucifer na subukang hanapin ang mga ito. Subalit sa paghahanap niya ay natuklasan niyang marami pang masasamang demons ang nakaligtas sa pagsabog na iyon. Mabilis siyang nagkubli hanggang sa paglipas ng mga panahon, unti-unting bumabalik ang puwersa ng mga ito sa madilim na panig ng mundo. Hindi rin nga nawawala ang pakikipaglaban nila rito hanggang sa napagdesisyonan niyang gumawa ng isang grupong pipigil sa mga ito, ang Demon Hunters. Hinuhuli nila ang mga masasamang demons at sinusubukang paanibin sa kanila. Ang mga hindi naman umaanib ay pinapatay nila. Sa maliwanag na bahagi nga ng daigdig ay nagpapadala rin siya ng mga kasamahan dahil nalaman nilang may ilang mga kalaban ang nagtungo roon upang makihalubilo sa lahat. Ito ay upang kumuha ng karagdagang pwersa mula roon. Pero dahil sa kakaunti nilang bilang, nahirapan silang makipagsabayan sa pwersa ng Demon Lord. Kaya sa huli, muli silang umasa na baka pwede pang mangyari ang propesiya. At ikaw ang apo ng Demon Lord. Kasama mo ang isa pang nasa pangangalaga ni Panther. Sambit ni Lucifer at dito ay mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Beast. Ginamit niya ang kanyang lakas at ibinato niya ito palayo sa kanya. Kaya kailangan mong makontrol ang pagiging demon mo.
Sigaw ni Lucifer at bigla siyang tumakbo na parang hangin. Dumiretso siya kay Beast at buong lakas niya itong binigyan ng isang napakalakas na suntok sa mukha. Gumising ka. Hindi ba magandang lumaban na nasa wisyo ka? Sigaw pa nga nito at kumawala ang napakalakas na pwersa sa suntok niyang iyon na nagpakawala kaagad ng napakalakas na hangin sa buong paligid. Bumagsak si Beast ng nakahiga at kumalog ang buo niyang katawan nang tumama ito sa ibaba. Kasabay rin noon ay ang paglabas sa utak niya ng imahe ni Speed na nakangiting nakatingin sa kanya. Beast, gumising ka na. Ika-91 kabanata. Kadalasan, ang isang pulidong pagsasanay para maging ganap na demo ng isang nagsisimula pa lamang ay inaabot ng ilang buwan. Nangangailangan din ito ng seryosong patnubay mula sa isang bihasang tagaturo at nangangailangan din ito ng tamang paggabay dahil posibleng mas mangibabaw ang halimaw na katauhan nito kung hindi matututukan ng mabuti. Kaya nga, laking gulat ni Ryzen nang makalipas ang isang araw ay nakabalik na muli ang kanyang ama at si Beast sa kanilang kuta. Alam naman ng binata na kailangang magawa ito sa mabilis na paraan, subalit hindi ganito kabilis ang kanyang inaasahan. Nakita na lang muli ni Ryzen ang pagbulagta ng katawan ni Beast sa tabi ng kanyang ama sa muli nilang pagbabalik sa Dead Zone. Kailangang ibalik mo siya sa labas at doon ninyo siya pagalingin. Baka hindi kayanin ng kanyang katawan. Sa sitwasyon niya ngayon ang bigat ng gravity dito. Wika ni Lucifer sa kanyang anak na kasalukuyang pinagmamasdan ang duguan niyang katawan. Nakikita ni Ryzen ang mga sugat na ibinigay sa kanya ng binatang sinanay nito kanina. Napangisin na nga lang si Lucifer nang pagmasdan si Beast sa kanyang gilid. Dito ay naramdaman niya bigla ang sakit sa kanyang katawan matapos ang walang humpay na pakikipaglaban dito. Kahit bugbog sarado ka na kanina ay talagang hindi ka sumusuko. Sabi ni Lucifer sa sarili at pagkatapos ay naglakad na ito patungo sa kanyang maliit na silid upang gamutin ang sarili at magpahinga. Humingal pa si Lucifer ng bahagya at nakaramdam siya ng saya dahil ngayon lang muli siya nakaranas ng ganoong klase ng laban. Mula sa isang malayong alaala, isang lalaki ang bumalik sa kanyang isip. Ang huling laban na naging masaya siya kahit na tinalo niya ito sa huli. Anak mo nga talaga siya, Xavier. Maraming mga mamamayan ng mundo ang agad na naghanap ng ligtas na matutuluyan dahil sa nangyari sa Hulk City. Iniwan ng halos karamihan ng mga naglalakihang sentro ng bawat syudad upang sa mga hindi gaanong napapansing lugar tumuloy at tumigil. May mga pumunta sa mga islang hindi napupuntahan madalas at mayroon ding mga nagpakalayo-layo mula sa kabisera. Kahit nabatid nilang malaki pa rin ang posibilidad na madamay sila, ay mas pinili nila ito sapagkat mas malaki ang tsansa na unahin ng mga kalaban ng mga matataong bahagi ng bawat syudad. Ang sentro nga ng Fury City ay nagmistulang ghost town makalipas ang nangyari sa pinakamalakas na syudad sa mundo. Walang mga taong naglalakad sa gilid ng mga gusali at wala ring mga sasakyang madalas na bumabagtas sa mga kalye nito. Marami na ring mga tindahan na nagsara dahil sa walang humpay na pagbili ng mga tao ng kanilang mga kakainin. Kagaya rin ng inaasahan, ang mga walang pera ay umasa na lamang sa himala ng langit. Maraming walang pambili ang nanatili sa sentro para maghanap ng maaaring makuhanan. Dito na lamang tayo. Wala rin naman tayong pupuntahang iba. Wika ng isang gusgusing babae na kasalukuyang akay-akay ang dalawa niyang anak na parehas nakaapak. Naglipa na tuloy sa syudad ang mga pulubi at may mga magnanakaw rin na pinapasok ang mga saradong establishmento. May mga ilang heroes din naman ang rumoronda sa Fury, ngunit iilan na lang ito sapagkat ang karamihan ay nasa wall na, kasama ang lahat ng bayaning sasama sa loob ng Dead Zone. Ito kasi ang araw kung kailan sila papasok sa madilim na bahagi ng mundo. Makikita sa wall na nasa dulo ng Fury ang napakaraming heroes. Kung bibilangin ang mga ito ay masasabing nasa 1,000 mahigit ang mga ito. Pinapangunahan nga ito ng malalakas na hero at lahat ng narito ay handang mamatay para sa mundo, matalo lang ang mga demons na kanilang sasalakayin. Wala na bang balita kina Sus? Seryosong tanong ng hero na katabi ni Meat na may dalang espada. Ito ay ang number 2 sa rankings na si Ingris
ang pinakamalakas at magaling na swordman ng mundo. Wala na. Sagot naman ni Meet na napakuyom na lang ng kamao nang maalala ang nangyari sa kanilang syudad. Huli na sila ni Ingris nang puntahan nila ito. Burado na ang sinilangan nilang syudad at wala na rin ang mga heroes na narito. Hindi ko mapapatawad ang mga demons na iyan. Seryoso namang sinabi ni Ingris na agad na hinugot ang kanyang espada at tumingin sa madilim na bahagi ng mundo na nasa kanilang harapan. Naroon nga rin si Kuro na kasama ang ilang heroes ng Purif. Si Helio ay katabi nito at tahimik lang ito na nakatayo dahil sa malalakas nilang mga kasama. Ngayon lang niya ito naramdaman na tila nanliliit siya. Pero mas nasa isip niya ang kagustuhan niyang makabawi sa mga demons. Si Kuro naman ay tahimik lang na sinulyapan ng kanyang anak na ito. Sa mga anak nga niya ay ito lang ang sumama sa pagpunta sa Dead Zone. Alam na rin niya ang ginagawa nito kay Freya, subalit hindi pa niya ito nakakausap dahil gusto muna niyang tapusin ang kanilang misyon na ito. Kung mabubuhay pa tayo pagkatapos nito, kailangang ibigay ko sa iyo ang nararapat na parusa sa ginawa mo sa iyong kapatid Helio. Kung sakali mang may umatake sa mga syudad habang sila ay wala, may mga malalakas na heroes din naman ang naiwan para magmatsyag sa mga ito. Hindi rin naman nila inalis ang posibilidad na baka may mga kalabang sumalisi sa kanila. Isa pa, maaari ring may mga demons ang nakakasalumuha nila kagaya ng nangyari sa Purify School. Posibleng alam na rin ng mga kalaban ang kanilang gagawin. Lahat ng mga heroes na nandito, kung ano man ang mangyari sa atin sa pagpasok natin sa kabilang bahagi, gusto kong isa lang ang dapat nating siguruhin. Ito ay ang matalo ang mga masasamang demons sa Dead Zone. Malakas na sigaw ni Meet at ang lahat ay nagsigawan. Kasunod nito ay ang pagtalunan nila papunta sa kanilang destinasyon. Gabayan sana tayo ng 4 na bathala. Bulalas ng lahat at unti-unti silang nilamon ng kadilimang makikita sa Dead Zone. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Kuro kung saan napunta si Beast at Ryzen. Gusto niya sanang makausap ang mga ito nang matapos ang pagpupulong sa assembly. Ito ay para patunayan sa mga narito na may mga demons ding mabubuti. Subalit, dahil sa dami ng nangyari ay hindi na niya nabigyan ng katotohanan ang kanyang siniwalat sa pagpupulong kung paano nila tinalo ang mga demons sa Purif. Kung nasa Purif pa rin kayo, bantayan sana ninyo ang syudad kung sakali mang may hindi magandang mangyari sa pag-alis namin. Sabi na lang ni Kuro habang bumubulusok sa loob ng maitim na ulap na sumasakop sa Dead Zone. Ang malalakas na presensya ng mga bayaning iyon ay naglaho sa pagpasok nila sa loob. Nang sandaling iyon, isang nilalang din ang biglang makikitang naiwan sa mall. Nakangisi lang ito at nakatanaw sa Dead Zone. Pagkatapos ay nagsimula na itong maglakad patungo sa Purif. Isang pagtawa ang maririnig dito at sa pagtingin niya sa direksyon ng syudad ay ang pagliliwanag bigla ng mapulang mga mata nito. Nakakalungkot isiping namatay ka, Sargus. Wika ng binatang ito na tumalon pa ibaba mula sa mataas na pader na iyon. Paglapag niya sa ibaba ay agad na nagkabitak-bitak ang binagsakan niyang lupa. Kasunod din noon ay ang pagkawala ng malakas na hangin. Ang mga nakasaksing mga bantay na malapit doon ay agad na naalarma sapagkat kumawala ang itim na aura ng binatang ito. Sino ka? Tanong ng nasa 5 mga bantay roon at nagulat na lang sila nang maglaho ang demon na kanilang kinakausap. Hindi na importanteng makilala ninyo ako dahil sa muling pagmulat ng inyong mga mata, si kamatayan na ang makikita ninyo. Seryosong sinabi ng lalaking iyon na lumitaw sa malayong parte ng lugar na iyon na kasalukuyan ng naglalakad patungo sa pupuntahan nito. Ang 5 mga bantay ay natagpas ang ulo at bumagsak na lang ng hindi namamalayan. Habang naglalakad ang binatang iyon ay lumanghap siya ng sariwang hangin sa paligid. Nakangiti rin niyang pinagmasdan ang maliwanag na kalangitan ng sandaling iyon. Maling-mali ang ginawa mong Mercury sa isa sa mga syudad dito sa maliwanag na bahagi ng mundo. Gusto ko ang syudad na ito para gawing bagong lugar ng aking legion. Sabi pa ng binatang demon na iyon na muling inalala ang huli niyang pagpunta rito. Naalala niya bigla ang babaeng may asul na apoy na binigyan pa niya ng pagkakataong mabuhay nang makaharap niya ito rito. Napangiti na lang siya at napasipol habang ibinabalik sa kanyang isip ang katapangan ng babaeng iyon.
Hinangaan niya ito at nagustuhan. Kaya naman nang malaman niya ang pag-alis ng mga hero sa mundong ito, ay agad siyang nakisalamuha sa mga ito upang ito ay hanapin. Wala ka sa mga bayaning iyon na gustong magpakamatay sa loob ng dead zone. Ibig sabihin, narito ka sa syudad na ito at magandang pagkakataon ito upang muli kang makita. Kumawala ang napakalakas na hangin at pagkatapos ay tumawa na naman ang demon na ito. Sa oras na magawa niya ang balak niya sa syudad na ito, gagawin naman niyang asawa ang babaeng nasa isip niya ngayon. Ikaw ang gusto kong maging kabiyak, babaeng may asul na apoy. Pagkasabi niya noon ay bigla na lang siyang naglaho. Doon nga ay kumawala rin ang napakalakas na hangin dahil sa napakabilis niyang pagtakbo. Ginamit niya ang kanyang abilidad at agad niyang nalaman kung nasaan ang kanyang hinahanap. Binilaan pa nga niya ang kanyang labi at kaagad na nag-isip ng magagandang bagay na kasama ito. Sa wakas babae, muli tayong magkikita. Mula sa syudad ng Purif, kasalukuyan namang nakatayo sa itaas ng isang gusali si Freya. Nakatanaw siya sa direksyon ng pader na humaharang sa dead zone. Gustuhin man niyang sumama, ay mas pinili na lang niyang magbantay rito. Sana'y magtagumpay kayo, ama ko. Mahinang winiga ni Freya sa hangin at tumingin pa siya sa kalangitan. Umihip bigla ang hindi kalakasang hangin at kasabay noon ay ang paggalaw ng kanyang asul na buhok. Kasama ng mga malalakas na individual ng Purif na naiwan, narito si Freya para magmatsyag kung sakaling may hindi magandang mangyari. Isa pa, dahil sa pagsasabi niya ng totoo sa kanyang amang si Kuro ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Kung sinabi lang sana niya noon pa, baka mas maayos sana ang kalooban niya ngayon. Tumalon si Freya patungo sa ibaba at dito ay kumawala ang kanyang dilaw na aura para alalayan ang kanyang paglapag. Hanggang sa pagdating niya sa ibaba ay nabigla siya ng isang binata ang kasalukuyang nakatayo na sa kanyang harapan. Nakangiti ito sa kanya at nagliliwanag ang pula nitong mga mata. Isang demon! Bulalas ni Freya at napaatras siya nang makita ito. Dito nga ay agad na kumawala ang apoy niyang asul at pinaikutan siya nito. Masaya akong muli tayong nagkita babae. Wika ng binatang nasa harapan niya na titig sa kanya. Naguluhan pa nga si Freya nang marinig iyon. Sino ka? Tanong ng dalaga. Tila yata nakalimutan mo ako kaagad. Dito ay dahan-dahang hinubad ng binata ang kanyang suot na polo. Tumambad ngayon ang napakaraming mga markat simbolo na nakatatak sa katawan ng demon na ito. Siguro, tinanggal ni Sargus ang alaala mo tungkol sa akin. Kung ganoon, dagdag pa ng demon na iyon at biglang kumawala ang kanyang itim na aura. Lumampas iyon kay Freya at sa isang iglap ay may kung anong mga alaala ang pumasok sa isip nito. Isang laban sa kanilang paaralan sa isang higante na naging isang demon. Napatingin si Freya sa demon na ito at napaseryoso siya dahil nakita niya ang pagtalo nito sa kanya ng sandaling iyon. Naaalala mo na ba ako? Nangingiting tanong ng demon na iyon na naglakad papalapit sa dalaga na dala ang nakakapangilabot niyang presensya. Hindi na nagawang makagalaw ni Freya. Bukod sa taglay na lakas ng demon na iyon, sadyang walang magagawa ang dalaga rito dahil isa itong Oni. Si Marcus, ang nakababatang kapatid ni Sargus. Inilapit ng demon na iyon ang kanyang ilong sa tabi ni Freya. Hinahawakan niya ang asul na buhok nito at pagkatapos ay malayang inamoy. Itigil mo iyan, nanginginig na winika ni Freya. Sinusubukan niyang labanan ang nararamdaman niya, ngunit wala siyang magawa dahil napakalakas nito. Huwag kang mag-alala dahil nagpunta lang ako rito para sa'yo. Para kuhanin ka at maging asawa ko. Nanlaki ang mata ni Freya nang marinig iyon. Dito ay biglang nagliyab ang kanyang asul na apoy at mabilis na ibinira ang kanyang kanang kamao patungo rito. Sumabog kaagad ang kanyang asul na apoy na naging dahilan upang mapansin ito ng ibang nasa paligid na nagbabantay ng syudad. Napangiti naman si Marcus sa ipinakita ng dalaga. Nagawa nitong makawala sa takot na ipinaramdam niya rito. At lalo niya itong natipuhan. Pinapahanga mo talaga ako. Wika ng demon na mabilis na tumalon palayo. Tinamaan siya sa mukha ng suntok na iyon. Subalit wala lang iyon sa kanya dahil wala naman iyong naging epekto.
Nginitian pa niya si Freya na makikitang galit na galit ang tingin sa kanya. Iyan na ang huli mong pagngiti. Dahil hindi ko hayaang gawin mo ang iyong gusto rito. Seryosong sinabi ni Freya at kumawala ang malakas nitong yellow aura. Dito na nga rin nagdatingan ang mga kasamahan nito at pinalibutan nila ang binatang demon. Umaasa pa talaga kayong may magagawa kayo rito? Sambit ni Sargus at yumanig ang buong Purif nang bigla na lang siyang magpakawala ng napakalakas na black aura. Kasunod nga nito ay ang pagdilim ng paligid nang balutin ng makapal na ulap ang magandang kalangitan. Ang presensya niya ay nangibabaw hanggang sa isang lalaking kumakain ng malaking inihaw na isda sa kagubatan ng syudad ang nakaramdam nito. Dito ay mabilis na inubos ng binata ang kinakain niya at sinupsupa ang bawat daliri niyang nabahiran ng kanyang kinakaing iyon. Mabilis din siyang naghugas ng kanyang kamay sa malapit na ilog doon at pagkatapos ay napatingin sa direksyon kung saan nagmumula ang aura ng malakas na demon na iyon. Nakita na niya ang pagdilim ng kalangitan at alam na rin niya ang ibig sabihin nito. Kumawala ang silver aura ni Beast at pagkatapos ay unti-unti itong nagbago ng kulay at naging itim. Dahan-dahan ding sumuloy ang isa niyang sungay at ang isa niyang mata ay naging kulay pula. Ang kalahati rin ng kanyang katawan ay nagkaroon ng mga itim na marka na parang mga apoy. Huminga si Beast ng malalim at kasunod noon ay biglang bumaon ang mga paa niya sa lupa. Ang malakas na hangin ay agad ding kumawala nang tumalon siya ng napakataas sa ere. Makikita sa itaas ang kanyang itim na aura hanggang sa bigla itong gumuhit ng napakabilis patungo sa kanyang gustong puntahan, sa lugar kung nasaan ang malakas na demon na kanyang naramdaman. ika-92 kabanata. Agad na kumawala ang hangin sa buong sentro ng Purif nang pakawalan ni Marcus ang kanyang malakas na kapangyarihan. Matapos nga siyang paligiran ng mga nagbabantay sa syudad, ay agad naman niyang pinakitaan ang mga ito sa kung ano ba ang taglay niyang lakas bilang isa sa 8 oni. Nagliwanag ang kanyang pulang mga mata habang pinagmamasdan ang mga naglakas ng loob na siya ay harapin dito. Huwag kayong masyadong maging matapang, sapagkat ni isa sa inyo ay walang magagawa laban sa akin. Sa pagkalat ng kanyang malakas at nakakatakot na presensya sa lugar, ay nakapagbigay ito ng mapangyanig na pakiramdam sa lahat. Naging dahilan tuloy iyon upang ang mga nasa paligid na hindi ganoon kalakas ay bigla na lang magsitumbahan at mawala ng mga malay. Ang karamihan sa mga ito ay ang mga pulubi at mga magnanakaw na patagong nangunguha sa mga nagsarang establishmento ng mga bagay na maaari nilang mapakinabangan. Hindi ito maganda. Bulalas naman ni Freya na pinipilit palawakin ang kanyang dilaw na aura dahil parang iniipit ang pakiramdam niya ng kapangyarihan na taglay ng demon na nasa kanilang harapan. Huwag kang magmalaki, demon. Kahit na mas malakas ka, ay hindi ka uubra sa aming pagsasama-sama. Sigaw naman ng isang matipunong lalaking may pulang aura na biglang lumitaw sa harapan ni Marcus. Nabalot ng makapal na bato ang kanang kamao nito at binigyan niya ng napakalakas na suntok ang demon na nasa kanyang harapan. Kumawala ang malakas na pwersa sa pagtama ng suntok na iyon sa mukha ni Marcus na hindi man lang natinag. Nanatili pa rin nakatayo ang demon habang nakangising nakatingin sa lalaking nasa kanyang harapan. Isa itong hero at ito ay ang binansagang golem ng syudad dahil sa abilidad nitong balutan ng bato ang katawan. Sinasabi ko na sa inyo, sambit ni Marcus na biglang kumawala lalo ang malakas na pwersa. Kasunod nito ay ang unti-unting pagkabasag ng matigas na batong nakabalot sa kamao ni Golem habang nakadikit sa kanyang mukha. Ang mga nasa paligid na hero at mga nagbabantay ay nagulat nang masaksihan iyon. Isang seryosong pagtitig pa ang ginawa ni Marcus at biglang kumawala ang kanyang enerhiya na nagpatalsik sa hero na nasa kanyang harapan papalayo. Kasunod nito ay ang paglalaho niya na lumitaw na lang bigla sa harapan ni Freya at mabilis niya itong hinampas sa batok upang mawalan ito ng malay. Freya! Bulalas naman ni Enma na naroon din pala. Subalit ang bilis ng pangyayari. Biglang lumipad pa itaas si Marcus habang akay-akay ang wala ng malay na dalaga. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Kumawala ang isang itim na bola ng enerhiya mula sa isang kamay ng demon
Ngumisi pa ito nang lumaki iyon ng lumaki. Kagaya ito ng ataking ginawa ng demon na si Sargus. Bulalas naman ang isa na nakasama sa pakikipaglaban sa mga demon sa Purif School. Hindi ito maganda. Sambit ni Enma na kahit gustuhin niyang lumaban ay alam pa rin niyang mas kailangan niyang tumakbo papalayo. Kahit makatakas kayo mula sa ataking ito, aabutin pa rin kayo ng pagsabog nito. Kaya papipiliin ko kayo. Isang ngisi ng isang demonyo ang sumilay kay Marcus na sinabayan ng malakas na pag-ihip ng hangin patungo sa kanyang bola ng enerhiyang binubuo gamit ang kanyang isang kamay. Kamatayan o magiging demon kayo para maging alagad ko. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para magdesisyon. 1. Nagsimula na nga magdesisyon si Marcus habang nakahanda na rin ang kamay niyang bitawan ang kanyang gagawing tira pa ibaba. Ang lahat ng mga nasa ibaba ay napakuyom ng kamao nang marinig iyon. Kumawala rin ang nagpupumilit nilang mga aura para labanan ang paglamon ng itim na aura na nagmumula sa kalaban. Ang mata nilang lahat ay nagdidilim. Handa kaming mamatay kaysa maging demon sa ilalim mo. Sigaw ng mga ito na nagpatawa ng malakas kay Marcus sa itaas. Mga walang utak. Sayang naman kung iyan ang pinili ninyo. Mas mapapalakas ko pa sana kayo kung nag-isip kayo ng mabuti. Sambit ng demon na may aki kay Freya at dito na niya binitawan ang malaking bola ng itim na enerhiya. Hinigop noon ng sirkulasyon ng hangin sa lugar at kung pagbabasehan ng laki nito ay kaya nitong wasakin ang sentro ng Purif City sa oras na humalik ito sa lupa sa ibaba. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga hero at ng mga nangangarap na maging ganito, sa binansagang pinakamahinang syudad na ito, wala pa rin sa isip ng mga ito ang umanib sa kalaban. Kahit pa, mas mapapabuti sila kapag ito ang pinili nila. Ang magprotekta at mamatay para sa mundo. Ito ang nasa isip ng mga ito. Talunin ninyo ang mga demon sa dead zone. Iyon na lang ang mahihiling ko bago ako mamatay. Winika sa sarili ng isang lalaking matikas na nakatayo habang nakatayo sa ilalim ng bola ng itim na enerhiyang iyon. Ang ilan nga ay inatake ang mga ito gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Subalit wala man lang ni kaunting pagbabago ang nangyari sa ataking binitawan ni Marcus mula sa itaas. Lumapit ng lumapit ang bola ng enerhiyang iyon sa ibaba. Napapatawa na nga lang ang demon na gumawa nito. Maghahanap pa rin daw siya ng mga mamamayan dito na maaari niyang gamitin bilang alagad ng kanyang legion. Isa pa, kaya niyang makita kung nasaan ang iba pang mga nakatira rito na nagsitago sa mga liblib na bahagi ng syudad na ito. Katapusan na ng kanilang mga buhay. Tinanggap na ito ng bawat isang tatamaan ng ataking iyon. Subalit bigla na lang naglaho sa isang iglap ang tirang iyon ni Marcus. Anong nangyari? Tanong kaagad ng demon at nabigla na lang siya nang lumitaw sa harapan niya ang isang kalbong lalaking kasalukuyang nababalot ng napakaitim na aura ang kanan nitong kamao. Nakaramdam si Marcus ng panganib at wala siyang nagawa kundi ang bitawan si Freya. Pagkatapos noon ay biglang bumulusok ang kamao ng nasa harapan niya patungo sa kanya. Sino ka? Bulalas ni Marcus nang maramdamang tatamaan siya kung hindi siya makakaiwas sa mas mabilis sa pagkilos. Wala na siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang full demon form. Isang itim na guhit ang mabilis na gumalaw sa ere at bumulusok ito pa ibaba. Sa pagbagsak nga nito ay siya namang pagyakap ng malakas na enerhiyang nagpatalsik sa lahat ng mga nasa ibaba palayo. Maingat na sinambot ni Beast ang walang malay na katawan ni Freya. Hindi rin niya binitawan ang kanyang suntok na nababalot ng enerhiyang hinigop niya mula kanina. Kasalukuyan siyang lumulutang sa ere at pinagmamasdan niya ang kasalukuyang posisyon ng demon na kanina'y balak niyang suntukin. Isang mahinang hangin nga ang biglang kumawala mula sa mga paa ng binata at marahan itong lumapag sa ibaba sa harapan ng mga naroong bantay ng syudad. Enma, tawag ni Beast sa kasamahan niya sa paaralan. Naramdaman niyang narito ito. Beast, ikaw ba iyan? Tanong ni Enma na napatakbo patungo sa binata. Nagulat siya sa bago nitong itsura. Para itong demon, pero ang kalahating mata nito ay hindi. Isa pa, hindi niya maramdaman ang lakas nito, pero sa ipinakita nito kanina ay malakas ito kumpara noong huli niya itong nakita. Ako ito, wala nang iba, sabi ng binata
at bahagyang sumilay ang maliit nitong ngiti para bigyan ng kakampantihan si Enma. Ngayon lang naman nakita ni Enma ang ngiting iyon ni Beast at labis niya itong ikinagulat. Ganoon din ang pananalita nito na parang ibang katauhan. Ikaw na muna ang bahala kay Freya. Pumunta kayo sa ligtas na lugar. Ako na ang bahala sa isang ito. Sabi ni Beast na maingat na iniabot ang katawan ng dalaga kay Enma. Pagkatapos noon ay pinagmasdan pa ng binata ang iba pang naroon at isang maliit na ngiti ang ipinakita niya sa mga ito. Magiging okay rin ang lahat. Kahit isa akong demon, gusto kong ipaalam sa inyo na isa akong hero ng Purif at asahan ninyong tatalunin ko siya. Pagkasabi noon ni Beast sa lahat ay bigla na lang umihip ang hangin at ang mga salita niya ay tumago sa kalooban ng bawat isa na tila isang inkantasyon. Si Enma ay nilakihan ng ngiti ang kanyang kaibigan dahil ito ang unang beses na narinig niya mula kay Beast na gusto nitong maging isang hero. Kahit alam niya na napakalakas ng demon na lalabanan nito, hindi pa rin niya maiwasang mapaisip na ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay isang napakalakas na individual. Nagtiwala siya rito at pagkatapos ay tumakbo siya palayo. Ang mga kasama nga nito ay nagsitakbuhan din kasabay niya. Ang ilan sa kanila ay kilala si Beast at alam nilang ang binatang ito ang tumalo kay Sargus. Iligtas mo ang syudad, demon hero, winika ng lahat at umalis na sila sa lugar. Dala rin nila ang tiwalang matatalo ng binata ang kanilang kalaban, kaya mas mabuting lumayo sila upang hindi makasagabal sa gagawin nito. Humarap na si Beast sa direksyon ni Marcus na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ramdam na ramdam niya ang napakalakas na kapangyarihang bumabalot dito, pero hindi man lang siya nasindak dito. Nababalot ng itim na baluti ang buong katawan ng demon at umuusok din ang black aura nito mula rito. Ito ang full demon form ni Marcus at sa ganitong estado ay labis ang lakas sa taglay nito kumpara sa normal nitong forma. Pinahanga mo ako sa paghigop mo sa enerhiyang ginawa ko kanina. Wika ni Marcus at nayanig ang paligid dahil sa pagsasalita niyang iyon. Pinagmasdan pa niya si Beast at napatawa siya dahil isang kalahating demon at kalahating tao pala ang nasa kanyang harapang ito. Malakas ka, pero napagtanto kong hindi. Dahil hindi puro ang dugo mo bilang demon. Dagdag pa nito at bigla na lang nagbago ang paligid nang gamitin ni Marcus ang kanyang dark field. Gusto ko ring subukan ang lakas ko at magandang sa tulad mo ito ko gawin. Wika ni Beast dito at nagtitigan ng dalawa hanggang sa sila ay dinala sa isang lugar na walang kahit ano. Puro kadiliman ang narito at wala ni isang liwanag na makikita rito kundi ang mapulang mga mata ng dalawa. Black World. Sambit naman ni Marcus na mas lalong lumakas ang kapangyarihan sa lugar na ito at naramdaman iyon ni Beast dahil nakaramdam siya ng pag-ipit sa kanyang aura ng aura nito. Bigla na rin lang nawala ang demon nang pumikit ang mga mata nito. Kasunod nito ay ang pagtama ng isang napakalakas na suntok sa kanang pisngi ni Beast. Ramdam ni Beast ang lakas noon. Napakasakit noon at nagawa siyang patalsikin noon. Bumulusok siya palayo at pinakaramdaman niya ang paligid dahil mistulang bulag siya sa lugar na ito. Isa pa, hindi rin niya maramdaman ang presensya ng kanyang kalaban ng oras na iyon. Napabuga na lang siya ng laway nang may malakas na suntok muli ang tumama sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang pagbulusok niya pa ibaba, subalit naramdaman din ni Beast na tila walang hangganan ng kanyang babagsakan. Para siyang nasa isang kawalan. Hindi mo ako makikita sa lugar na ito, pero pinapahanga mo pa rin ako dahil may malay ka pa rin sa kabila ng mga ginawa ko. Sabi ni Marcus na tanging boses lang ang maririnig. Aminado rin siyang hindi pangkaraniwan ng kanyang kalaban. Dahil kung sa iba niya ginawa ang unang dalawa niyang suntok, ay sigurado siyang wala ng buhay ito. Binalutan nga niya ng maraming itim na aura ang kanyang kamao at dito'y itinodo niya ang kanyang suntok. Dahil hindi siya makita ng kalaban, ay buong lakas niyang ibinira ang napakalakas na suntok na iyon sa mukha ni Beast. Kumawala ang napakalakas na pwersa at nararamdaman ni Beast na babasagin ng suntok na iyon ang kanyang mukha. Kaya bago pa iyon mangyari, ay buong lakas niyang hinawakan ang bisig ng kanyang kalaban. Ginamit niya ang pagtama ng kamao nito sa kanya upang ito'y mahawakan. Si Marcus naman ay mas lalong napahanga dahil gumagamit ng utak ang kanyang kalaban at ito ang kanyang gusto sa isang kalaban. Imbis nga na sigundahan niya ng atake ang kanyang ginawa, ay agad niyang inalis ang kamay ni Beast sa kanyang bisig at pagkatapos ay tumalon palayo na sinundan niya
ng pagmulat sa kanyang pulang mga mata. Si Beast ay nakaramdam bigla ng pagbabagsakan at napaupo siya sa harapan ng kalaban ng oras na iyon. Muli na niyang nakita ang kalaban dahil sa mga mata nito. Alam mo, hindi ko gustong patayin ka. Bakit kaya hindi ka na lang sumali sa aking legion? Gagawin ka agad kitang vice general. Bibigyan din kita ng luho at mga babae. Suwestyon ni Marcos kay Beast na napangiti habang sinasabi iyon. Siguro nga, kung hindi namatay ang kuya kong si Sargus, ay baka sinubukan ka rin niyang isali sa kanyang legion. Kaso, patay na siya. Kaya ako na lang ang kukuha sa iyo, binata. Si Beast naman ay napangisi nang marinig ang pangalan ni Sargus. Lalo na nga nang malaman niyang kapatid pala nito ang kanyang kasalukuyang kalaban. Dito na nga siya tumayo ng matikas sa harapan nito. Kung ganoon, kuya mo pala ang di mo na pinaslang ko. Ang mga salitang sinabing iyon ni Beast ang biglang nagpabago sa ngiting ipinapakita sa kanya ni Marcos. Dahan-dahang kumawala ang puwersa ng demon at pagkatapos ay dahan-dahang pumikit ang mga mata nito. Nagpintig na nga lang bigla ang katawan ni Beast nang may napakalakas na suntok ang muling tumama sa kanyang sikmura. Napakabilis ang pangyayari at hindi niya makita kung saan nagmumula ang kanyang katunggali. Ang dugo niya ay agad na lumabas sa gilid ng kanyang labi at naramdaman nga niya ang presensya ng demon na nasa kanya na yatang harapan muli. Papaslangin kita. Kung totoo man ang sinasabi mong ikaw ang pumatay sa kuya ko. Mahinang winika ni Marcos sa may tainga ni Beast. Ako nga ang pumatay sa kanya. Pilit na lang sinabi ni Beast. Kasunod nga nito ay ang pagtagos ng kamay ni Marcos sa tapat ng puso ng binata. Sinundan din iyon ng pagngisi at pagkatapos ay mariin niyang ibinaon lalo ang kanyang braso sa loob ng dibdib ni Beast na kasalukuyan ang nangihina ang aura na pinapakawalan.